At kasama na natin live sa ating studio ang Marketing Officer ng Sampaloc Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative, Ms. Mariel de la Cruz. Good morning po at welcome po sa Filipino. Good morning po. Congressman, good morning po at good morning po Good sa inyo. morning, Mariel. Sa lahat po ng nanonood, good morning po sa inyong lahat. Ayan. Ayan. Bakit Sampaloc? Per Samantalang turmeric. turmeric naman yung ating binibenda. Actually, yung Sampaloc po is pangalan ng barangay sa Tanay. Kala ko, Sampaloc, tapos sinubstitute nyo yung ginger. Hindi naman po. Pangalan po siya ng barangay na located sa Tanay, Rizal. Tanay tayo, galing tayong Tanay. So, kailan po nag-start ang ating business? Nag-start po siya 1994, pero na-registered po siya as cooperative is 1997 na. Okay. 1997. So this is a cooperative. Opo, a multi-purpose cooperative po siya. So ilan ang members natin as a cooperative? As of na 152. 152. Wow, Yes, that's a good number, no? Siyempre, anong pinagsimulan itong natin? Cooperative. Itong cooperative kasi normally dito sa Pilipinas magsisimula yan ng lending, tapos magsisimula yan ng mini grocery. So how did you start as a cooperative? And then yung cooperative ba natin na talagang registered sa sa cooperative CDA. sa CDA? Actually, we are assisted po tayo kami ng CDA. So can you tell us the story of your life? Life ko talaga, Congressman. Ng negosyo. Abutin po tayo na. Nagbibiro lang. Baka maraming niyan. Maraming pwedeng i-edit. Nag-umpisa po ang kooperatiba ng Sampaloc ay hindi po talaga salabat yung produkto. Actually, para siyang livelihood kung saan nagtuturong manahi at nagtatahi ng mga basahan, yung mga binibenta po sa market na mga basahan, mga pot holders. Then nagtuturo din po ng how to dressmaking, yung mga simpleng itinitinda sa mga palipalengke, ganun po. Yun po yung unang inassist ng na business na inassist ng DAR. Since ang mga member po ng SARB MPC is mga beneficiary ng Department of Agrarian Reform. Ito po sila yung mga nabinipisyuhan ng CLOA. Sila po talaga yung mga original na member. At para po magkaroon ng business, ayun po, tinulungan po sila mula sa LGU, humingi po ng tulong para magkaroon ng konting puhunan at nagkaroon din po sila ng saping puhunan para magkaroon ng mga livelihood. Tapos, paglipas po ng ilang panahon, nagkaroon po sila ng tindahan, din ng mga page po na dahil farm nga po sa Sampaloc, more on pagtatanim at pag-aalaga ng hayop, nagkaroon din po ng maliit na tindahan ng mga pigs. Nagturo din po sa paggagawa ng mga organic fertilizer ang SARB MPC. Hanggang sa umabot po sa punto na yung mga member, dahil nga po sila ay mga farmer at mga indigenous, marami po sa kanila ay nagtatanim ng luya. At nung mga panahong yon, ang luya po ay halos hinihingi na ng mga trader sa kanila dahil nga sila ay mga indigenous, wala silang alam sa pagmamarket ng kanilang produkto. So, ayun po, naisipan ng kooperatiba na why not i-process natin sa tulong ng iba't ibang ahensya, nagkaroon po ng mga makinarya. At nagkaroon ng mga financial assistance mula sa iba't ibang ahensya katulad ng DTI, DOST, ang DOLE. When it comes to mga training po, ang DOST po ay laging nandyan at saka sa mga machineries. Ayun po, kaya po, pamula po napunta ako ng Sampaloc, dumating po ako sa Sampaloc is 2005. Tapos nag-manage po kasi ako ng isang catering and canteen. So, doon po sa kantin namin, sa mayroong tindahan, ay nagdi-display na po kami ng produktong ito. At natatandaan ko po si Sir Carlos na po talaga yung nagdi-deliver sa amin. Hindi pa po ganito yung packaging noon. At dahil yung biyenan ko po that time ay nagsasuffer sa kung ano-anong masakit sa katawan dahil may edad na, yun po yung pinapainom ko sa kanya. Tapos, ayun po, nakilala ko sila ng lubusan nung ako ay in-invite nila na maglagay ng produkto nila sa
tindahan. Sa kooperatiba po kasi may tindahan talaga. Tapos, sa gilid niya po is may pasalubong center. So, in-invite po nila ako na maglagay ng produkto ko, which is ang produkto ko noon, ay personal na produkto ko is chili flakes in oil. Dahil po sa kantin namin, sa restaurant namin, ay mayroon kaming ginagawang ganun. Nag-display po ako sa kanila. Tapos, ayun, hanggang sa in-invite nila ako na mag-trade fair. Isama yung produkto ko, tapos ako yung tumao sa trade fair. Sa SM Mega Mall, ako unang nag-trade fair ng produktong ito. Ayun. Tapos nakita ko po siya kung gaano kanid ng mamamayan yung benepisyo ng ginger and turmeric. Especially, nung na-stroke po yung husband ko. Ayun, yung first stroke niya talaga is hindi siya nag-maintenance ng ganun kadaming gamot. Kasi ito po yung salabat and turmeric, yan po yung maintenance niya hanggang ngayon. Twice po siyang na mild stroke. Pero pag nakita niyo po siya ngayon, parang wala pong bakas ng mild stroke. Wow. Kasi po dito, ito po talaga kung bakit minahal ko na rin po ang trabahong ito bukod sa malasakit ko sa kooperatiba. Dahil nakatulong sa mahal mo sa buhay. Opo, at saka po kami mismo, yung mga anak ko, pati hanggang sa apo ko, nabibinipisyuhan po ng turmeric. Yung apo ko po, 5 years old lang yun, pero ang galing niya kumain ng turmeric. Ang galing niya uminom. Before you tell us about the benefits, benefits na makukuha natin sa turmeric, okay, magkano yung simula na puhunan ng kooperatiba at ano ba ang naitulong ng CDA? DOST at saka DTI. Okay. Ayun po sa kwento ni Chairman, ang umpisang puhunan po nito is parang less than 10,000 pesos lang. Kasi noon ay kailangan nilang bumili ng mga kawa, lutuan, mga stainless dapat yung gagamitin nila. Tapos, dahil nung po mano-mano lang, ang DOST po ang nag-sponsor at tumulong para magkaroon kami ng mga machines. Okay. At maging pasado makapag-registered sa FDA yung aming processing. So, mga stainless na Mga ito. stainless na po siya lahat. Mga machines po. So, ano-ano yung mga machines na nabili niyo? Like for example, meron ba kayong cutter? Washing, di ba? May yes washing. po, opo. May peeling. Opo. Ay, Wala na. Wala na po. Washing and then cutting. Juicer po. Juicer. Kasi kapag dumaan na siya sa washing cell, ay natatanggal na yung balat niya. Then, ipapasok na lang siya sa juicer machine para mapiga. At yung balat naman po ay kasama na dun sa pinakang sapal niya pag tinanggal. So, yung juice po. Tapos yung... So, anong ginagawa niyo sa juice? Yun po yung ginagawa namin sa instant. Niluluto po yung juice. At sila din po ang nagbigay sa amin ng jacketed kettle. Yes, steam kettle. Steam kettle. Opo, tama po. Sila po yung nagbigay sa amin noon, ang DOST. And then, pinifreeze dry nyo? Hindi. Hindi po. Mayroon po kaming drying machine para po dun sa mga powder at saka sa tea. Dalawang klase po kasi yung proseso. Yun pong instant is katas, kasama yung sugar niluluto para mag-crystallize. Opo. Because of the sugar. Opo. Kasi pwede rin naman i-cut mo yan tapos i-dehydrate. Pagkatapos pag nag-dehydrate ka na, pwede mo nang i-powder yan. Opo, yun po. Meron po kaming dehydrator machine para sa dry. Para sa mga powder po. Yung mga walang sugar. Pag i-powder mo na yan, lagay mo sa tea bag. Opo. And then yun. Tsaan na po Then siya. meron ka ng salabat. Yes po. May Ang salabat tawag kami. yan, instant salabat. Yes po. Yung juice naman, you can combine it with calamansi actually. Yes, sir. So, you combine it with calamansi, kunyari 50%, kasi yung calamansi din naman, may ascorbic acid yan Yes, sir. vitamin C. And then with turmeric, wow, that's a very potent drink. Yes, sir. So, straight lang kayo na salabat o mayroon kayong halo? Wala po kaming with calamansi or with honey. Ina-advise na lang po namin yung mga customer namin na kung gusto nilang timplahin sa malamig na tubig, kapag mainit ang panahon, i-add nila ng calamansi or lemon. Mas maganda po kasi yung benefits ng calamansi kapag ilalagay mo ng fresh.
pagkapiga mo, didiretso mo siya doon sa turmeric. Kaysa doon sa isasama mo siyang iluto. Alam mo, may tinatawag dyan na freeze drying eh. Apo. So, hindi namamatay yung mga Nutrients. nutrient kasi if i-freeze dry mo yan. Opo. I think you have to try to make a research na instead na iluluto mo, if i-freeze dry mo. Karamihan ng instant coffee, freeze dried yan eh. Freeze dried. That's another technology para magkaroon ka Kailangan ng siguro instant namin drink. yung DOST ulit dito. Di ba? So, kahit sa Alibaba, tingnan mo dyan, may mga freeze dryer yan. In fact, yung brother-in-law ko, doon sa planta namin sa Pateros, meron siyang freeze dryer. dryer. Sabi ko, teka muna, gusto kong kunin ito. Bibiliin ko na nga lang sa kanya yun. Bibili. Ayan. So, yan, freeze dryer, yung nutrients nandoon pa rin. So, okay now, tanungin kita, ano yung mga health benefits na nandyan sa turmeric? Turmeric. Actually, sa dami po nila, hindi ko lahat kabisado. So, anti-inflammatory, nakaka-boost po siya ng immune system. Antioxidant. Antioxidant, ayan. Ako, kasi medyo matapang siya eh. Opo. I think it also cleanses your veins eh. Kaya siguro yung husband mo, hindi na kailangan niya ng mga Maintenance. maintenance. Aspilit siguro para yung blood mo medyo magiging manipis at hindi ka magkakaroon Hindi ng po blood siya pressure. gumagamit nun since Hindi. nagto-turmeric siya. Because tingin ko yan, nililinis din yung mga veins. Yes, sir. Nililinis. Actually, degenerative yan sa eyes. Apo. So if yung mata mo medyo malabo na, mag-turmeric ka, Yes. baka gaganda. Hala. Hindi ka na kailangan bumili ng Actually, salamin. yung isa po naming member, na retired na professor, yun po yung sinabi niya. Since nung regular na po siya na gumagamit, hindi na po siya nagsasalamin talaga ngayon, nakakainggit. Tuloy-tuloy po yung Ba't paggamit ka niya. mainggit? Hindi ka Andyan naman na. nagsasalamin din. Hindi po at her age, yung edad niya na yun na 70 Ay, na. di mag-turmeric ka na rin araw-araw para hindi ka na Yes, sir. Yes, sir. magsasalamin. Ako, wala nang chance eh. Nakasalamin na eh. Ay, pero feeling ko naman dahil bata pa Mag-turmeric ka. maaga pa. Apo. And then, it's also good for the heart. Yes. For the blood pressure. Totoo It can also help. Meron kasi siyang element na curcumin. Curcumin. Yan. Yung curcumin na yan, yun yung very strong na antioxidant at saka anti-inflammatory. Totoo. Yung mga may arthritis dyan, hoy, kayo dyan sa may mga arthritis, bumili na kayo rito. Turmeric. Para hindi na kayo magkakaroon ng pain. Totoo. Yung mga umiibig na nasaktan, mag-turmeric na rin kayo. Hindi na Ibang kayo pain yun, ha? Ibang pain. Foul pala yun, hindi pala yun. Effective kaya Hindi yun pala sa kasama ganon? yun. Ibang way. Ito pong natin, mga raw mats natin, saan po tayo kumukuha? Priority po namin sa raw material namin is first yung aming mga member. Especially indigenous people nga. indigenous people namin. Yun po yung priority namin sa aming raw material. Pero kung kami po ay kinukulang at may iba po kaming source ng raw material, yung mga member po ng mga farmer din at saka yung mga farmer sa mga katabing bayan. Ayun po. Alam mo ba na ang ginger ngayon sa palengke is around 200 to 250 pesos? Yes, sir. Mahal. Yes, sir. So bakit hindi na rin kayo mag-encourage yung mga indigenous people na magtanim ng marami? Yung kukunin nyo, yun ang babayaran nyo ng 60. O kahit bayaran nyo ng 60 latas, i-market nyo sa mga palengke. May kilala kong bagsakan dyan sa Marikina. BF City. Actually, sir, dahil po beneficiary din kami ng Kadiwa, ginagawa po namin yan. Ayun. Ayun. Dinadala po namin sila ng sariwa sa palengke o sa aming scheduled na location yung kanilang mga luya. May kilala kaming bagsakan sa Marikina. Bigyan namin kayo ng cellphone number ni Nick para magtawagan kayo. Magsakan nyo yan ng ginger kasi mahal ng ginger ngayon. Opo, sige po, sir. Diyan sa may SM Marikina, malapit. Malapit. BF City, Bagsakan. Ay, pero Gaano kadami yung production nyo? Ano ba yung demand nyo? Like for example, yung raw na turmeric, magkano, ilang tonelada ang binibili nyo araw-araw?
Actually, hindi po kami araw-araw bumibili. Every month, meron po kaming mga 3 to 5 tons na naka-schedule na i-deliver para po ma-process. Ba, malaki na rin yan. Ina po para masupplyan namin yung aming mga kliyente at madala namin sa mga bazaar na kinakandak ng mga ahensya na nag-i-invite sa amin. Okay, saan ba available yung produkto natin? At magkano? Magkano? Ayan. At ano-ano yung mga produkto natin? Meron po tayong mga powder, ginger and turmeric powder, ginger pure powder. Meron din po tayong mga instant, pure turmeric, pure ginger instant. Meron din pong mix, ginger and turmeric. Ang aming pong presyo napaka-friendly compare sa ibang produkto na nakikita namin Hindi sa mura, market. friendly. Opo, napaka-friendly. Kahit Friendly mahal, po. basta friendly. Friendly. Friendly po siya. Hindi po kasi lahat nakaka-afford. Actually, yung 500 grams po namin, yung hawak-hawak ni Kom, ayan po ay 230 pesos. O hindi naman lang friendly, mura. Mura. Kasi Reasonable. may kabigatan ito. Ilang grams ito? 500 grams Oh, na half kilo. Imagine mo. 230. 200 lang ang process na. Sa isang cup po na sabihin na natin, yung Regular cup. cup. 1 tablespoon One po. tablespoon. Yun. Susundin po natin yung dami ng inilalagay sa water kasi ang instant po ay may sugar talaga. So pag naparami yung lagay mo, magrereklamo ka na sa akin na matamis. So kung hindi ka naman po talaga pwede ng matamis, meron kaming powder at meron kaming tea. Yun pong aming powder is multi-purpose na rin siya. Kasi pwede mo siyang gamitin panluto, Panluto, pangtsaa. totoo yan. Opo. Pang-curry. Opo, Pang-curry. Tama ma'am, pang-curry. Pangluto. Pang-java rice. Ano po yung difference doon sa presyo naman, yung pangluto lang? Medyo pricey po yung powder. Hindi na friendly? Hindi na siya friendly. Kung ako po ang tatanungin, to be honest, kung Magkano ako po naman? bibili. Kasi yung 250 grams po ng pure powder is umaabot ng 380 pesos. 350 to 380 pesos. 500 grams. 250 grams lang. Oo nga, pricey nga. Medyo pricey na po. May candy kayo, di ba? Opo, yung candy po, 100 pesos lang po yan. Is 150 grams. Anong gamit nyo? Refined sugar? No po. Wash. Wash Wash sugar. sugar. So medyo may kamurahan yon. Opo. Hindi ba kayo gumamit ng coco sugar? Medyo mataas po ang presyo, hindi Mataas po kaya to, ng... pero healthy yun. Yes, sir. Doon sa mga may diabetes, yon. Alam mo, pag may diabetes ka, grabe ang inflammatory, yung mga joints mo eh. So, kailangan din talaga ng turmeric. Yes po. So, kung ang gagawin mong patamis ay coco sugar, good for diabetes yon. Or stevia. Ayun. Opo. So, these are specialty products na. Kasi pwedeng ang daming may diabetes sa Pilipinas. Alam mo bakit marami ang diabetes sa Pilipinas? Sarap kumain. Noong araw kasi, pag nagluluto ka, di ba, pag kumukulo na, sa kaldero mo niluluto yon, hindi sa rice cooker. Tinatanggal mo na yung yun yung sugar. Tinatanggal mo. Hindi mo na naabutan yan kasi rice cooker ka na. Mandalang pag rice cooker, wala kang tapon doon, naluluto nandoon na. Sabay, oo. So, pag kinain mo yon, deadly yon. Compared sa mga luto namin nung araw na wala pang mga tawag nito, mga stove. Kung hindi yung source ng fire mo ay firewood. Tapos mayroon kang Gatong. meron kang kaldero. Pag kumukulo na, tinatanggalan mo ng Pero di ba yung na yun naman talagang pang ano nila sa mga bata. baby? Oo nga. Pampadede. Matanda ka na pala. 50 years old na po ako. Hindi ko po ikinakahiya. 50 na po yun, that's the difference. Kaya maraming diabetes ngayon sa Pilipinas because of that. Pero may bagong rice cooker ngayon na tinatanggal din yon. Sobrang mahal lang, 25,000, bilhin mo sa Rustans, 25,000. Sabi ko, di bali na magkakadiabetes. Hindi naman. So, ganon ang lifestyle natin ngayon.
because of that rice cooker. So, magkano yung candy natin? 100 pesos lang po. 100 pesos. Kung ang sweetener mong gagawin dyan ay Cocoa sugar. Cocoa sugar, talagang bibilhin din yan ng mga diabetes. Okay po. I'm just Ito making try. suggestion. Yes, ah. sir. Yes. Ito naman pong 48 tea bags ng turmeric tea, magkano naman? Ito po, 4 dozen ng turmeric tea is around 260 pesos. Mura sila eh. Yes, ma'am. Actually, mura yan. 260 pesos. If you think that it's 250 to 300 pesos a kilo, eh, mura na yan. Kasi tinanggal mo na yung moisture eh. Ang pampabigat doon, nagbinabayaran mo sa 200 pesos a kilo, yung tubig. Kasi malakas ang moisture content yan. Siguro mga 30%, 40% moisture content yan. Bale sa naman po to, isang tea bag per cup. Yes Hindi na po. po mapapakinabangan yung Kasi 'di ba yung iba nilalagay yung Pag kuripot tea. ka, papakinabangan mo. Oo, Kaya lang diba? wala nang effect. Amoy na lang maano mo. Actually, yung pinakang sapal niya po, pwede niyong isabog sa garden. Ano po siya? Garden. Fertilizer. Insecticide po. Insecticide. Insecticide. Kasi po, napatunayan namin siya na nakaka-prevent ng insect. Bakit? Sa amin pong stock room, naka-stock yung mga bulk. As in, hindi pa po siya nakaganito, pero wala pong langgam. Wala pong ipis. Ay, kahit Sa aming, kahit ano. tao man, pag ininom yan, medyo Opo. Tapang. Di ba? matapang yan eh. Opo. Yun, Lalo na yung langgam. insecticide po siya. Parang nakakaano po siya ng mga insekto sa halaman sa garden. So kapag natapos ng Anti-insect, inumin. no? Opo. Yung panlaban sa China yan. Inchik yun, sir. Inchik yun. Insect ba yun? Akala ko anti-insect eh. Agoy! Ito pong mga produkto natin, sino po yung katuwang natin sa pagpo-formulate para ma-perfect? DOST po talaga yung katuwang namin para ma-perfect namin yung mga Produkto. pagpa-process. Tapos po, sila din po yung nagpapa-test nito sa laboratory para po malaman na safe at kung gaano katagal tumatagal, kung effective ba talaga siya. Pinapa-test po. DOST po ang katuwang namin at DTI. Pag pag nakikitang medyo matigas na siya, ano po bang nun? Ano po bang ibig sabihin kapag matigas talaga, nagra-rock? Yung po, Hindi yan tumitigas. Kapag masyadong matagal na kung sa... Hindi. basta hindi po siya nababasa. Basta yung instant po, kapag hindi nababasa, hindi po siya Basta dried. tumitigas. Pagka dried, kahit anong Viagra ilalagay mo dyan, hindi yan titigas. Uy, ano yun? Ano yun? Alayo! Ganun. Basta dried, it will not harden. Harden. Harden kasi eh. Kaya yung shelf life Yung niyan, shelf life. matagal yan. Matagal po talaga ang shelf life. Lalo na Kapag- pag ang 2 years. packaging mo ay aluminum foil. Actually, 1.5 year po yung shelf life. Mahigit kasi hindi pala aluminum foil ito lahat. 1.5 years. Pero pero kung naman po, everyday kang magte-take yung 1 tablespoon, Yes, ma'am. Hindi, siguro, abot ng 3 months, ganon. yung half kilo, ma'am, hindi po. Hindi na po. Kasi required po siya na dapat 3 times a day. At least. 3 times Sino a day. nag-require kayo? Ay, hindi po. Para lumakas yung benta. Hindi po. At least para mas effective. Kasi ang sinasabi po natin, kapag ka nag-take ka ng turmeric, gusto mong linisin, detox yung katawan mo. Eh, sa haba ng panahon na sinisira mo na yung katawan mo sa mga kinakain mo, dapat mas marami kang nai-intake na turmeric. Saka maganda or yan sa ginger. skin kasi antioxidant. Yes po. Pag take ka ng take niyan, magiging shiny yung skin mo. Dahil Kaya pala oily ako. antioxidant yan eh. Hindi ka basta hindi ko kulubot yung skin mo. Skin mo. Yung sa mga bata, di ba nabanggit niyo po, yung inyong anak ba? O Apo. apo, nagte-take. Opo. Anong age po yung yung limit? 5 years old pataas? Pwede na po, basta kaya niya na pong inumin. Basta po kaya niya yung... Kasi ang turmeric po is, mayroon siyang aroma na hindi gusto ng mga bata. Oo nga. May mga bata, pag kaya na nilang i-take yun,
pwede na po silang painumin. Pwede po. Kasi yung apo ko, since bata nga, hindi mo maiwasan pag sa school, kumakain ng chichirya. Pag nasa labas, uminom ng soft drinks. Junk foods. Junk food. Toxic po yun. Dahil, kaya natutuwa ako na napapakain ko na siya ng mga pagkain na may turmeric. At mismo yung turmeric, iniinom niya. Bukod- kasi nadidetox ko Bukod siya. po sa curry, ano pa po ba yung mga pwede nating haluan ng turmeric? Actually, kami po, hinahalo namin sa fried rice. Sa sinangag. Sa kanin, sa pagsasaing. Para po, imbis na ako lang yung may gusto ng turmeric kasi gusto ko ma-detox, yung buong pamilya na nadidetox ko sila sa pamamagitan ng paglalagay sa kanin, paglalagay sa ulam. Actually, kahit po sa paksiw, nilalagay ko yan eh. Kunyari, magsasaing ka ng 2 cups of rice. Ilan bang... 1 pinch lang po. A pinch of turmeric. Pinch of turmeric powder lang po. maliit lang. Kasi po, pure siya and native. So, talagang yung lasa at kulay, maaano mo Saka na. mabango ang Yes po. yung... Mapapakain ka ng marami, di madiabetes ka rin. Tanggalan na lang ng ko. Tagalan na lang ng Wala ka namang gano'n na eh. May kaldero ka pa ba? Opo, kaldero pa po. At nagluluto pa po ako sa kahoy. Ganon? Yes po, Rizal eh, nagpagawa no? po ako ng, natutuwa po si ma'am pag pupunta sa amin kasi nakita niya yung lutuan ko, may tambutso. Kaya hindi umuusok doon sa kapitbahay. Upland kasi. Bundok So, yan. At least tinatanggalan mo ng Opo. Pag ako ang nagsasaing pero yung mga anak ko hindi na. Hindi na. Binabayaan na nila kasi nagsi-cellphone. Ayun. Umaapaw na yung sabaw ng sinaing. Oo, pag nagtatanggal ng dapat bantay sarado. Opo, kasi pag kumulo Siguro, dapat tanggalin. tanggal. Yun yung nagkukos ng diabetes. Diabetes. May natutunan ako sa inyo. Hindi ko po alam yun eh. Ngayon ko lang nalaman. So ngayon, dadamihan ko na palagi yung Kasi- sabaw ng sinaing para may Di ba lumalapot yung yung lumalapot yun. Yun yung starch. Yun yung starch na pag nilagyan mo yun ng enzyme, magiging sugar. So, pag gumagawa ka ng sake, yan ang ginagawa. Iluluto mo, pagkatapos pag medyo malapot na yan, na parang lugaw, i-screen mo na yon. Tapos yung tawag nito, yung starch, malapot yon eh. Pag nilagyan mo ngayon ng enzyme, lalabnaw yan at matamis na yon. Kaya pala yung mga bata noon, kahit amlang ang dinidede, Energized. malulusog sila at energetic. Malulusog because of sugar. Pero healthy sugar, hindi po ba? Yung galing Pag sa- bata ka pa naman, you need that. But too much of that is not also good. Di ba? So, may natutunan. pag bata ka pa, that's the source of energy yan. Sugar yan eh. Yes. Ayun. So, yan. Yung enzyme na yan will convert that into sugar. Sugar. Tapos ipiperment mo ngayon, lalagyan mo ng, tawag nito, ng yeast, brewer's yeast. It will produce alcohol. Yun ang tinatawag na sake. Kaya pala may rice wine. Oo. Sake yun. Ugnay pala. Baka gagawa yung kooperatiba ng ganun. Baka. Hindi po, nakaplano po kami. Natatakot ako. Nakaplano po kami next year gumawa ng ginger wine. Ginger wine naman. Ginger wine, well, non-alcoholic yun. Kasi wala namang starch ang ginger eh. Actually, nagre-request na po kami sa DOST ng seminar para doon sa ginger wine. Walang walang alcohol. So it's a non-alcoholic drink. Drink. Parang beer na non-alcoholic beer. Parang meron na po kasi. So ibubro mo lang yan. Ibubro mo lang and then lagyan mo ng para magiging beer. Lagyan mo ng yung mapait na raw material. Ayun, akala mo beer 'yon. Nadadaya sa lasa. Non-alcoholic 'yon. So, sir, hindi yun nakakalasing. Hindi. Hindi. Ay, malungkot na naman yung mga boys namin. Hindi siya nakakalasing. Nakakahilo din. Hindi naman kasi you mix it with water. Hindi naman pure na pure. So, nakakahilo talaga pag pure na pure. Ayan. You can do a lot of products when it comes to turmeric. Pwede kang gumawa rin ng turmeric juice. Drink in PET bottles.
Meron. Ready to drink. Ready to drink. Yan. Yun po kasi inaaral pa po namin yung tagal ng buhay niya na nasa bote. Pero actually, isa po sa mga plano namin is gumawa noon. 1 year yan. If you put it Pagtimplado. in glass bottle, medyo mas matagal. If you put it in pet bottle, mga 1 year. Isang taon. Okay na rin. Unang-una, yung ginger mismo does not attract bacteria. Matapang siya eh. Yes. Totoo. So it does not. So it will last a long time. Mga ilang ano yan, Kong? Ilang ml? Well, Dapat. depende. Mga Desirable. 250 ml. 250 250 ml, sobra na yon. Ang maganda sa drinks na yan, you mix it with calamansi, puro indigenous raw material. Honey. Gawang Pilipinas. Or you can mix it with dalandan. Dalandan. Yes. And then you have dalandan turmeric, calamansi turmeric, yan, lemon turmeric. Ma'am, i-take note mo yan. Yung mga And then ang suggestions. feeling mo dyan is hot filling machine. Okay. So pag hot filling machine at 90 degrees centigrade, patay lahat ng bacteria. And then automatic yan, may capping. Pag cap, i-invert mo pa para Balik-tarik. patay talaga lahat ng bacteria. Then it will last 1 year. Isang taon. Hot filling machine yan. Yes. Maganda yung Ngayon, kung suggestion. gusto mo naman na hindi hot filling machine, bili ka naman ng carbonated. Yung parang Coke, di ba? Okay. Soda. Carbonated soda. because carbon dioxide kills bacteria. It's a preservative. So, that's why meron po kaming kasama sa mga bazaar na parang soda. Sparkling. Sparkling. Sparkling turmeric calamansi. Sparkling turmeric dalandan. Dami mo natutunan Lemon ngayon. din. Nag-take note po yung general manager namin para dyan sa mga suggestion at mga natutunan namin para makatulong din sa aming So cooperative. imagine that, and then pwede kayong available sa mga supermarket. Yes. Ang daming Groceries. nagsusulputang supermarket like Pure Gold. Siguro mga 400 branches na yan. Pwede ko kayong tulungan makapasok dyan. Ay, thank you po. Gusto po namin yan. Gusto po namin yan. Kahit pure gold lang. Meron pa po ba tayong mga na hindi nadalang produkto bukod sa mga ito? Actually, sizes lang po, ma'am. Pero wala na po. Lahat na po yan siya. Oh, Meron. may candy, Teka, may tea. At the moment, saan ba kayo available? Okay. Paano ma-order yan? Sa amin pong page, may mga umu-order tapos pinapadala po namin sa kanila through JNT. Tapos meron po kaming mga tindahan sa Antipolo po, may tindahang Rizaleño, meron po kami doon. Mabibili din po ang aming mga produkto. At sa mga tourist destination po sa aming lugar sa Tanay, May display. Opo. Sa mga pasalubong center po sa mga karatig na bayan katulad ng Laguna, meron po kami. Ayun. Sa schedule niyo po, sa kadiwa ng ano pang... Sa Kadiwa po, Antipolo po kami every other Wednesday of the month. Wednesday. Ayan. At meron din po kami mga kadiwa na mga schedule sa iba't ibang bayan sa part ng Rizal. Sa katulad sa San Mateo, Morong, Antipolo, ayan po ang madalas Ayun naman, kami. napaka-interesting ng topic. Hindi natin alam. Ubus na yung oras Ubus natin. na yun. Ay, ganun ba? Palagay ko, Yes. pabasa mo na ngayon yung ating mga comments. Comments. Ngayong umaga, basahin mo na, Andres Bonifacio Jr. Yes, sir! Kong Butch and Binibining Joanna. Nako, nakakadami na ng notes. Eto, tignan mo, pakita mo. Para kayong teacher, para kayong professor kong eh. No, take note at take notes. Ang dami Si ng page GM. na ano ni General Manager eh. Ayan ang ating mga babatiin. Galing kay Erlinda Bachiller, Julio Luna, Alma Soriano, Jo Marie Marco, Reshelin De La Roca, Francia Royo, Vivian Garganera, Louis Fulgencio, Fernando Maminta, Christine De La Cruz. Sabi ni Bernalyn Violeta, hello po, watching from Caloocan City. Isang masayang umaga at magandang episode na naman po. Ang ating matutungayan ay nako, more than 1,200 viewers tayo this Tuesday morning. Kim Lasaga, happy
Happy Tuesday ka Pro Pinoy, manifesting na matawagan po. Madeline Packing, have a nice day po. Pro Pinoy, hoping na matawagan po. Taga-Tarlac po ako para may pambili kami ng bigas. Nakarinig ka lang ng ami. At gatas, Marjorie Mariano. Hello po. Happy Tuesday watching from Nueva Vizcaya. Wow. Fernalyn Violeta. Hello po watching from Caloocan City. Isang masayang umaga at magandang episode na naman po ang ating matutunghayan dito tungkol sa pagnenegosyo. Leilani Paula, magandang produkto nila kasi nakakatulong din sila sa mga katutubo at kababayan nating mga nagtatanim ng luya at turmeric. Cynthia Tunggia, tama po si Kong Butch, ang mahal ng luya ngayon at kadalasan mga tuyo pa yung makukuha mo sa palengke. Delpin Angel, sa amin yan ang uso sa labat kesa sa kape, lalo na kapag ganitong maulan, maganda pa sa kalusugan. Susan Angeles, maganda po talaga ang turmeric, lalo na sa mga may sakit sa atay. Oy, nako, Mama Jo, yung tatay ko, Uy. nawala ang paninilaw. Lalaklakin ko lahat yan, mamaya. Ernie Sandoval, tumaas ang presyo ng luya noong nagkaroon ng COVID-19 pang-suot. Tama. Yan ang ating mga komento this Tuesday morning. Back to Studio 2, Sir Kong Butch and Binibining Joanna. Batiin ko lang din ang happy birthday yung kapatid ko. Yan, si Queenie Luna. Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday, Queenie. Ayan. Anong pa-birthday mo sa kuya mo? Kapatid ko po sumunod sa akin eh. Kaya nga, anong pa-birthday mo? Wala pa. Wag mong itago sa video yung pera mo. Regalo mo sa kuya Sir mo. Joey kasi. Di ba? So anyway, pahulaan na natin. Yes, diretso na tayo. May tip na tayo kanina. Kumikindat na ako ikaw kanina. Hindi, gusto ko naman May makahula. Makahula. Ayan. So Sige. may tip na. Oo. Andres, take Ba, it sa away. Sugod, Southern Leyte, ha? Yes! Sugod sa Southern Leyte tayo ngayon dala ating lucky caller na may chance ang makakuha ng 2,000 pesos ay si Francia Año Nuevo Royo. Magandang umaga sa iyo, Francia. Magandang umaga po. Ayan. Magandang umaga, Francia. Alam mo, first time na caller ito from Sugod, Southern Leyte. Siguraduhin mahulaan mo, 2,000 yan. Pag hindi mo nahulaan yan, bigyan kita ng 1,000. Ang hirap naman. Wala kang talo ngayon Walang talo kasi to, ah. masayang-masaya ko dahil first caller yan ng Sugod, Southern Leyte. Oh, Huwag Francia. mo nang hulaan. Kumprahin mo na yung 1,000. But, Sige na, Francia. tuloy natin. Hulaan mo na kung magkano ang naging puhunan na ginamit nila Ma'am Mariel sa pagsisimula ng kanilang ASRB MPC. 5K po. 5,000! Ano ba yan? Bumabagyo pa rin ba dyan sa Leyte? Okay, makakuha mo kaya ang 2,000 pesos. Joanna, itanong mo na. Ako Wala na lang. namang talo eh. Walang talo. Pero Francia, wala kang talo talaga. Oo. Pero eto, tanong muna natin si Miss Mariel. Ma'am Mariel, magkano po ang kapital? Paulit lang po. Ang kapital po na pinag-umpisahan ng aming kooperatiba ay less than 10,000 pesos. Hindi, yung exact. Kasi may hula. Magkano ang hula niya? 5. Saan doon? Yung 5 is still... 10,000 po. 10,000 pesos. 10,000. Nabanggit kanina. So, 10,000. Anyway, hindi ka naman minalas dahil meron ka pa rin 1,000 ngayong araw na ito. Galing! Panalo ka pa rin. Ayan, ano masasabi mo, Miss mano- Francia? Pag manonood ka ng Pro Pinoy, panalo ka na sa kaalaman, panalo ka pa sa hulaan. Yun. May igigreet pa tayo. Ayan. Yung kahapon ba, naibigay na yung 1,000 kahapon? Tumawag na po kay Kuya Louie. Ayan. Ayan. So, kailangan maibigay. Kailangan kausapin natin si Atty. Luvia Arienza kasi siyang nagtagapagbigay. Yes. Ayan, happy birthday din sa mother sa nanay, sa buting ina ni Atty. Lovea Arienza. Uy, Ayan, happy birthday! Happy birthday po. Happy birthday. Alam mo, yung mother ni Atty. Luvia, masayang-masaya yan kasi yung apo niya nanalo kahapon.
Ang daming award. Kaya nag-blow out yan kagabi. Wow! Congrats! Nagpa-dinner, kala ko kasama tayo. Di ba? Dapat kasama kami. Pero happy birthday po sa butihing ina po ni Atty. Lovea Arienza. Okay, kaya naman bukas, ang ating mapapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital ko, 2,200 pesos na. Magkita-kita po tayo dahil bukas, Kalamay from Bataan naman ang inyong matutunghayan na negosyo rito. Bababa pa sila mula Bataan. Ako, mga binabagyo talaga itong pupunta sa atin ngayon. Back to Studio 2, Sir Kong Butch and Binibining Joanna. Kailangan bumawi Kailangan maano din, mapapakita natin yung mga negosyo nandyan sa Bataan. Oo naman. Alam mo, masaya ako dahil kung saan-saang parte na ng Pilipinas ang tumatawag. Yes, sa ko. hulaan mo. Sugod, yung kahapon sa Albayon, ano? Sorsogon yun? Sorsogon. Sorsogon, isipin mo, at least may 1,000 pesos yan, no? At magkakaroon sila ng idea na mga hindi pa tumatawag dito sa Pro Pinoy, nagkakaroon ng 1,000 kahit hindi makahula. Sa totoo lang. So, sobrang tuwa lang natin dahil, ayun, nakakaabot na tayo sa kung saan-saan ng parte, bahagi ng Pilipinas. At, syempre, ng ibang mga bansa pa. At si Mami Ellen po, ayan, Mami Ellen Arienza, ang nagbe-birthday ngayon. Nanay po ni Atty. Love. Nanonood ang daw po ngayon pinakamamahal Yun. na Dearest mother mother. ni Atty. Lovea Arienza. Yes. Nanonood daw po ngayon. Ayan. Happy birthday. At ito po, balik po tayo sa Dapat SA. tinanong natin si Atty. Lovea rin kung anong regalo Regalo. niya. No? Para mapahiya siya kung hindi niya ibibigay. Aray ko. Kagaya mo. Uy, hindi ka sure ko. Mamaya, mahaba pa naman ang araw. Anyway, Ayan. nako, biglang ubos na yung oras natin. Yes, ano? Kong. Pero, Sa ganda kasi ng produkto, kaya sabi ko nga kay Joe, ako nga upo dyan, di naman pampataba na pagkain yan kung hindi. Pampahealthy. May mga health benefits yan. Kung pampataba, ikaw na, Joe. Ma'am, mahalagang payo po na pwede nating maibigay sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo. Sa mga katulad po namin na kooperatiba na nag-uumpisa pa lang, masasabi po namin na talagang tiyaga, malasakit at pagmamahal sa kooperatiba. Malasakit po para sa isa't isa, para umunlad at sa mga miyembro natin. Huwag po tayong sumuko. Kumbaga yung mga ahensya po ng pamahalaan na tumutulong sa amin ay hindi po talaga sila humihinto kahit nung panahon ng pandemic na tumulong. Kaya payo po namin, lumapit po kayo, humingi ng tulong sa kanila at hindi po kayo hihindian. At ang katuwiran po namin, kung sila ay hindi napapagod na tulungan ng mga kooperatiba at ang mga maliliit na gustong magnegosyo, wala tayong karapatan para manghina sa ating mga nasimulang mga negosyo. May pagkakataon po talagang bumabagsak pero manalig lang po tayo sa ating kakayanan at magtiyaga, magmalasakit po tayo. Habang nakikita po namin na nagmamalasakit ang iba para sa amin, ay wala po kaming karapatang tumigil pagsilbihan ng aming mga miyembro. At dahil po dyan, nagpapabati po si Ma'am Sharon ng DTI. Hello, Ma'am Sharon. Shoutout po sa inyo. Suki namin si Sharon eh. Yes. DTI Rizal. At saka masipag talaga yan. Sobra po, sobra. Sobrang sipag Sobrang po. sipag yan. Ayan. Dapat yan ang Secretary of DTI. Dapat. Malay niyo po, coming soon. Coming soon. Maraming salamat, ma'am. Congrats po. Maraming salamat po sa inyong programa at sa mga natutunan po namin dito, amin pong babaunin sa aming pag-uwi. Maraming pong salamat sa pag-imbita sa amin at sa inyo pong panonood. Marami pong salamat. Salamat, Mariel. Karapat dapat ka talaga magiging marketing. Kasi madaldal ka eh. Ako yung pinaka-chismosa sa aming grupo. Congratulations. Thank you po. Thank you po. Ayan, Propi netizens, naway kayo'y napamangha sa galing na ipinamalas at kwento ng pagtatagumpay sa pagnanegosyo ng Sampaloc Agrarian Reform Beneficiaries Multipurpose Cooperative ni na Miss Mariel de la Cruz. Bukas, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagpapakilala ng mga naiibang stories of nego success, kung saan ang galing, produkto at sipag ng mga Pinoy ay tunay na namamayagpag. Ako po
pong muli si Joanna Luna ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo 1. At ako naman si Congressman Boots Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi ninyo kami samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro Pinoy! Congrats! Pinoy!